Nilait at pinagtawanan nila ang bagong empleyado. Napahiya sila nang malaman kung sino ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sabi nila, bilog ang mundo. Bulong ni Shirley habang pinagmamasdan ng buwan sa butas na bubong nila. Pero bakit hindi naman yata umiikot ang mundong ginagalawan namin? Dagdag nito, sabay salyap sa kanyang dalawang natutulog na anak. Pinunasan niya ang mga luhang tumulo mula sa kanyang mga mata at muling nagsimula sa pagpaypay sa kanyang mga anak. Kahit pagod at antok, kailangan niyang ilayo ang mga lamok sa kanyang mga anak. Marahil para sa kanya, ayos lang na siya lamang ang atakihin ng mga lamok. Dahil kahit kailan, ang pagkawala ng kanyang asawa ang mananatiling pinakamahapding sugat na hindi-hindi na maghihilom pa. Wow, talaga mama? Kakain tayo ng chicken? Masayang sambit ni Andrew, ang panganay ni Shirley. Kasalukuyan silang naghahanap ng bakanteng mauupuan sa isang fast food chain. Ano pong meron? Tanong naman ng kanyang busong anak na si Anjo. Wala naman anak, masayang tugon ni Shirley. Wala nakaupo doon sa may dulo, hali kayo. Dali, baka maunahan tayo. Dali-dali namang naglakad ang mag-ina upang tunguhin ang bakante sa dulo. Nang sila ay tuluyan ng makarating dito, agad namang umupo ang magkapatid. Oh, anong gusto niyong kainin? Agad na tanong ni Shirley. Nagkatinginan ng magkapatid at sabay nang umisi. Chicken at spaghetti! Sabay na sigaw nito na agad kinangiti ng kanilang ina. Oh, sandali lang ha. Maupo lang kayo dyan. Paalala ni Shirley bago tumalikod at magsimulang maglakad papalayo. Noong siya'y makarating sa counter, agad siyang napalunok nang makita ang presyo ng nais kainin ng kanyang mga anak. Siya ay napasalyap sa kanyang kulay itim na pitaka. Hello po, what's your order ma'am? Agad siyang napatingin sa nakangiting cashier. Mabilis siyang umabante at ngumisi. 2 chicken with spaghetti. Maya-maya ay nagsimula nang magpindot ang cashier sa isang maliit na machine. Anything else po? Agad na umiling si Shirley. Matapos ang kalahating oras, unti-unti niyang nasilayan ang mga kumikislap na ngiti ng kanyang dalawang anak, habang siya ay naglalakad patungo sa kanilang table. Wow! Thank you, Mama! Panimula ni Anjo. Ang suot ng ngiti ng kanyang bunso ay unti-unting naglaho noong mapansin niyang 2 lamang ang plato sa tray na dala ng kanyang ina. Kayo po, Mama, hindi po kayo kakain? Napangiti din si Andrew dahil sa tanong ng kanyang kapatid. Napangiti si Shirley at ginulo ang buhok ng 2 anak. Nako, huwag niyo nang isipin si Mama. Panimula ni Shirley. Kumain na si Mama sa opisina. Baka kapag kumain ako ulit, isuka ko na. Pagbibiro pa nito. Agad namang nagsimula sa pagkain ng magkakapatid. Kitang-kita ang pagkinang ng kanilang mga mata habang inunguya ang kanilang paboritong manok. Kung kaya ko lang, araw-araw ko kayong ibibili ng manok at spaghetti. Bulong ni Shirley habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak habang kumakalam ang sikmura. Marahil ay ganoon talaga kapag naging magulang ka na. Palaging mauuna ang iyong mga anak kaysa sa iyong pansariling interes. Simula nung namatay ang kanyang asawa, naging isang palaisipan na kay Shirley kung mababago pa ba ang estado ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang palaisipan ay tuluyang natuldukan noong may isang hindi inaasahang pangyayari sa buhay niya. At ayon ay ang pagdating ni Edward, isang bagong trainee sa kanilang kumpanya. Balita ko, 50 na raw yan. Ewan ko ba kung bakit ngayon lang yung nagtrabaho? Agad na napatigil sa pagtatype sa keyboard si Shirley nang marinig niyang malakas na usapan sa kabilang cubicle.
Diyos ko, sa ganyang edad dapat nag-retire na yan eh. Nako, hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na kumakayod pa sa ganyang edad. Huy! Pagsasaway ni Shirley sa dalawa niyang katrabaho. Agad na napasilip ang dalawang babae kay Shirley. Ang lakas ng boses niyo. At saka sino ba yung pinagchichismisan ninyo? Mamaya marinig pa niyang pinag-uusapan niyo siya. Ay nako te, tugon ng babaeng naka-ponytail na si Karen. Hindi niya tayo maririnig sa ganong edad. Kailangan pa nating ulit-ulitin ang sinasabi natin para lang marinig niya. Agad na ipinulupot ni Shirley ang kanyang dalawang braso at tinitigan ang dalawang dalagita. At saka nakakaloka. Unang araw pa lang niya kahapon halos 5 vase na ang nababasag niya. Baka kapag natagalan masunog niya ng building na to nang hindi natin alam. Sausaw pa ng babaeng nakabangs na si Trisha. Karen, ano ka ba? Gusto mo bang tratuhin ka rin ng ganyan ng mga tao kapag tumanda ka na? Ani Shirley. At ikaw naman Trisha. Alam naman natin na baka kaya siya tinanggap dahil may nakita yung boss natin sa kanya. Hindi naman sila tatanggap ng basta-basta lang. Hindi mo pa kasi siya nakakasama kaya nasasabi mo yan. Tugon ni Karen, sabay pasok sa cubicle ni Shirley. Agad siyang lumapit sa tenga nito at bumulong. Alam mo ba kahapon, tinuruan ko siya about sa mga paperworks natin. At napakabagal niyang makapick up. Paano agad tayo matatapos kung meron kasing bagal ng pagong sa mga katrabaho natin? Naku, sana hindi siya matanggap. Ibubuka na sana ni Shirley ang kanyang bunganga nang biglang magsalita si Karen. Kung gusto mo ate, ikaw na lang. Agad na nagtamang paningin ni Trisha at Karen. Agad na nanliit ang mga mata ni Shirley habang pinagmasdan ng tinginan ng dalawang magkaibigan. Anong ako na lang? Tanong ni Shirley. Kayo yung mga tinginan niyo nakikita ko yan. Anong gusto niyong iparating? Ikaw na lang ang magturo kay Edward. Yung tinutukoy naming matanda. Bulong ni Trisha. Total, sa ating tatlo, ikaw naman ang mapagpasensya. Tapos, mabait ka pa. At saka may similarity kayo. Dagdag pa ni Karen. Agad na kumunot ang noo ni Shirley. Pareho kayong matanda. Agad namang hinampas ni Shirley si Karen gamit ang papel sa tabi niya. Humagikik naman si Karen habang naglalakad paalis sa cubicle nito. Magsitrabaho nga kayo mga bata kayo. Pabirong pananaway ni Shirley. Katulad ng sinabi ni Karen, totoo ngang mahirap talagang turuan si Edward. Bukod sa medyo mahina itong makapick up, ay nakakasira rin ito ng mga gamit. Ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ni Shirley ang pagtuturo sa matanda. Edward, may ginagawa ka ba? Tanong ni Shirley, noong kanyang naaninag na nagsusudoko ang matandang lalaki. Uy, Shirley! Wala naman, bakit? Tugon ng matanda. Ipapaprint ko sana sa'yo tong isang folder sa computer ko. May ipapacheck lang akong papeles kay Karen. Kailangan na raw kasi yun agad-agad Sambit ni Shirley. Agad na napakamot si Edward sa kanyang ulo na puno ng iilang puting buhok. Okay lang ba kung ituro mo ulit sa akin kung paano mag-print? Dahil tanging ang ugong lang ng mga daliring dumadampi sa keyboard ang maririnig sa kanilang opisina, ay rinig na rinig ang kanyang sinambit ng kanilang ibang mga katrabaho. Dahilan para magtawanan ang halos lahat ng naroon. Shirley, ako na lang. Sausaw ni Jeremy, isa sa kanilang katrabaho. Baka mamaya masira pa yung printer Muling nagtawanan ng ibang empleyado. Agad naman na nagtaas ng kilay si Shirley. Huwag kang feeling magaling, Jeremy. Kaya to ni Edward, no? Itinoon niya naman ang kanyang tingin sa mga katrabahong nagtatawanan. At kayo? Nung isinilang ba kayo sa mundong to, marunong na ba kayo mag-print? Marunong na kayo mag-type? O hindi kaya gumawa ng mga paperwork? Hindi, diba? Inikot ni Shirley ang kanyang mga mata. Lahat tayo naging mangmang.
Pero sa ipinapakita ninyo, para hindi na kayo umalis sa pagiging mangmang, wala kayong galang. Natigilan siya sa pagsasalita na hawakan ni Edward ang braso nito. Hayaan mo na, bulong nito. Muli namang bumalik sa pagtatrabaho ang halos ang lahat ng kanilang mga katrabaho. Totoo naman yung sinabi nila eh. Naku, hindi Edward. Matapang na sagot ni Shirley at saka hinawakan ang kamay nito. Ikaw ang magpiprint ng mga papeles dahil kaya mo yon. Huwag mong hayaang maliitin ka ng iba, okay? Agad na tumango ang matanda at sabay na silang nagtugo sa cubicle ni Shirley. Una, i-open mo yung file na to. Yung may file name na urgent at 3 exclamation point. Pagkatapos, pipindutin mo tong file button sa gilid. Tapos makikita mo sa baba yung icon na print. And then, tapos na. Pagtuturo ni Shirley. Gets ba? Agad na tumango si Edward. Ganon din ang gagawin sa iba pang 3 files ha. Ganon din ang file name pero pinagkaiba lang, meron silang 1, 2, 3 sa dulo. Dagdag pa ni Shirley. May tanong ka pa ba? Sagot na umiling ang matanda. Napangiti si Shirley at itinaas ang kanyang kamay. Isang appear nga dyan, sambit nito. Agad na natawa ang matanda sa kakumihan ng dalaga. Kahit na ganoon ay nakipag-appear pa rin ito. O sige, aalis na ako Edward ha, ikaw nang bahala dyan. Muling paalala ni Shirley bago ito tuluyang umalis. Noong makarating si Shirley sa kinalalagyan ni Karen at Trish ay agad na napansin nito ang magkasalubong na kilay ng 2 dalaga. Oh, bakit nila yata konti na lang uusok na yung mga ilong ninyo? Natatawang bati ni Shirley. Sabihin mo nga ate, may gusto ka ba kay Edward? Bulong ni Trisha, sabay kapit sa balikat ni Shirley. Agad na nanlaki ang mga mata ni Shirley at maya-maya ay napahalakhak. Hoy! Bakit ka naman ganyan makatawa? Ang judgmental mo naman. Sausaw naman ni Karen. Ano ba yung mga pinagsasasabi ninyo? At saan nyo ba yan nakuha? Agad na sinabi ni Shirley noong nahimasmasa na siya. Mabait yung tao. At lagi na lang siya minamaliit ng mga katrabaho natin. Ang akin lang naman nagmamagandang loob lang naman ako. Dagdag pa nito. Pero aminin mo ate, gwapo naman siya, hindi ba? Asar ni Trisha na para bang may hinahanap ang ibang sagot mula sa dalaga. Paano pa kaya nung kabataan niya, no? Trisha, ang kagandahan at kagwapuhan ay lumilipas. Hanapin mo yung totoong may magandang puso at talagang mahal ka. Paliwanag ni Shirley. Teka nga, baka ikaw ang may gusto kay Edward? Grabe ka naman ate, parang sinasabi mo naman na pangit si Edward. Sausaw ni Karen. At saka, ano naman kung may gusto si Trisha kay Edward? Nagsiselos ka, no? Teka nga, saan ba nang gagaling yung palaisipan na may gusto ako kay Edward? Pag-iba ni Shirley ng usapan. Paano ba naman kasi kung ipagtanggol mo siya kanina para kayong nasa teleserye? Paliwanag ni Trisha. Abot hanggang dito yung boses mo tapos rinig na rinig namin yung galit sa boses mo. Kung wala kang gusto sa kanya, bakit ganyan ka ka-affected nung naaapi siya? Magsasalita na sana si Shirley nung bigla may maaninag siyang nakatayo mula sa pintuan. Uy! Ito lamang ang kanyang naging sagot. Agad na nanigas sa kinauupuan si Trisha at Karen noong sa kanilang paglingon ay kanilang nakita ang katauhan ni Edward. Ito na yung pinapaprint mo, Shirley. Sa pagkakataong iyon, tila ba nag-iba ang tingin niya sa matanda. Naramdaman niya ang pagtipok ng kanyang puso na pagkalakas-lakas. Agad niyang kinuha ang hawak nitong papel at pinagmasdan nito. Agad siyang napapikit nang masilayan ang bawat pahina nito. Edward, maling files yung mga naprint mo. Kalmado ang sambit ni Shirley, dahilan para magkamot sa ulo ang matanda. Lumipas ang ilang linggo at pinagtiyagaan talaga ni Shirley na turuan si Edward.
Nakaka-pick up naman ito. Ngunit inaabot talaga sila ng siyam-siyam. Gayunpaman, hindi naging hadlang ito kay Shirley upang ipagpatuloy ang pagtulong sa kanya. Hoy, tara, lipat tayo dun. Pagyaya ni Shirley sa dalawa niyang kasama nung maaninag niya si Edward na umupo sa dulo ng mahabang table. Ay, Ate Shirley, dito na lang kami. Baka matapon pa yung sabaw ng sinigang ko. Reklamo ni Trisha. At saka, baka matapon pa yung sausawa ni Karen. Oo nga, ate. Pagsang-ayon naman ni Karen. Dito na lang tayo, hayaan na natin si Edward doon. Malay mo, gusto niya talagang mapag-isa. O sige, ako na lang. Kalmadong tugon ni Shirley, sabay ligpit sa kanyang lunchbox. Nagsimula itong maglakad patungo sa kinauupuan ng lalaki. Uy, Edward! Bati niya, sabay upo sa tabi nito. Samantala ang matanda ay tila ba nagulat sa hindi inaasahang pagdating ni Shirley. Uy! Bati pabalik ng matanda habang iniligpit ang kanyang kainan. Halatang ayaw niyang ipakita kay Shirley ang ulam na meron siya, ngunit huli na ang lahat. Kaya ka ba lumayo sa mga kasamahan natin kapag tanghalian ay dahil asin na toyo lang ang ulam mo? Tanong ni Shirley habang binubuksan ang kanyang lunchbox. Alam kong mamaliitin na naman nila ako dahil napatigil si Edward at napabuntong hininga. Dahil mahirap ako. At saka sino ba namang gugustuhin magkaroon ng kaibigan na matanda at wala pang nararating na kahit ano sa buhay? Dagdag pa nito. Kahit nga pati yung asawa ko noong ipinagbuntis niya ang pangalawa naming anak, iniwan din ako dahil napakababa raw ng pangarap ko para sa amin. Walang lumabas na kahit ano sa bibig ni Shirley. Binigyan lamang niya ng isang matamis na ngiti ang matanda. Isang ngiti na kahit papaano'y nagkapaghatid ng init sa nanlalamig na puso ng matanda. Maya-maya'y hinati niya ang isdang meron siya at ipinatong sa lunchbox ng matanda. Huwag mo akong kaawaan. Agad na tugon ng matanda at saka muling inilagay ang kalahati ng isda sa lunchbox ni Shirley. Di naman ako naaawa sa'yo. Tugon naman ni Shirley. Hindi ko lang kayang maubos ang isang buong isda na to. Muli niyang ibinalik sa matanda ang kalahati ng isda. O sige na nga. Nakangiting bulong ni Edward. Salamat, Shirley. Walang anuman, Edward. Kinabukasan ay sumiilalim sa isang training si Edward. Surprisingly, siya ay nakapasa sa management training para maging empleyado. Tuwang-tuwa si Shirley para kay Edward. Dahil dito ay pinaldalhan pa niya ng nilagang kamote ang matanda bilang paraan niya ng pag-congratulate kay Edward. Good morning, ate. Late ka yata ngayon. Bati ni Tisha kay Shirley. Agad na nagkamot sa ulo si Shirley. Oo nga grabe kasi yung traffic. Tinakbo ko na nga lang yung papunta rito sa office. Reklamo ni Shirley. Nasaan pala si Edward? Biglang nag-ibang mukha ni Tisha nang bagitin ni Shirley ang pangalan ng lalaki. Hinahanap ka actually kanina pa. Nahihiyang tagon ni Tisha. Actually, may dapat kang malaman tungkol sa kanya? Agad na kumunoto ang noon ni Shirley. Alin? Biglang umuso si Trisha sa isang kwartong may transparent na salamin. Doon ay may isang matandang lalaking nakaupo at nakasuot ng isang black suit. Teka, si Edward ba yan? Oo, Ate Shirley. Kanina halos lumawa ang mga mata ko nung ipinakilala siya ng boss natin bilang isang presidente at co-owner ng kumpanya na itinatag noong 1978 at may iba pang sangay sa ibang bansa. Tugon naman ni Trisha. Pumasok ka na doon, kanina ka pa niya hinahanap. Saktong pagtingin ni Shirley sa salamin ay nagtama ang kanilang mga paningin. Agad-agad na tumayo ang matanda at pinapasok si Shirley sa kwartong kinalalagyan niya. Hello, Shirley. Bati ni Edward nang may kinang sa kanyang mga mata. Napangisi si Shirley. Hello, Edward. Sa ilang buwan nating pagsasama, aking napagtanto na natatangi ka sa mga babaeng nakilala ko.
Dahan-dahang hinawakan ni Edward ang kamay ni Shirley habang nakatingin sa kanyang mapupungay na mata. At hindi ko hahayaang pati ikaw na may mabuting puso ay mawalay pa sa akin. Shirley, dagdag pa nito. Maaari ko bang hingin ang iyong kamay at maging aking karamay sa habang buhay? Hindi inasahan ni Shirley ang mga salitang lumabas sa bibig ng matanda. Ngunit sa oras na yon, walang ibang sinisigaw ang puso't isip ni Shirley kung hindi ang salitang oo. Habang may nangingilid na luha sa kanyang mga mata, agad-agad siyang tumayo at niyakap ang matanda. Dahil sa pagpupursige at sa tulong ng kanyang nobyong si Edward, tumaas ang posisyon ni Shirley sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuan. Ang istoryang meron si Shirley at Edward ay isang patunay na ang pag-ibig ay dumarating sa pagkakataong hindi natin inaasahan. Marahil hindi natin alam na sa kakatingin natin sa kung saan-saan ay nasa tabi lang pala natin ang taong hinahanap natin. Bukod pa rito, importante rin na maging magalang at mabait tayo sa mga taong nakakasalamuha natin, ano man ang edad at katayuan nito sa buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!